Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 9, talata 1 hanggang 3. Ang pagdiriwang sa Paskwa. Nang unang buwan, ng ikalawang taon mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, "Iutos mo sa buong Israel na ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa takdang panahon. Paglubog ng araw, sa ika-14 na araw ng unang buwan ayon sa mga tuntunin tungkol dito." Amen. Magpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 9, verse 4 to 8. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang piyesta ng Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Noon ay may ilang taong nakahawak ng patay, kaya't ang mga ito'y itinuring na marumi, ayon sa kautusan, at hindi maaaring sumali sa pagdiriwang ng piyesta ng Paskwa. Dahil dito lumapit sila kay Moises at Aaron. Sinabi nila, "Totoo ngang kami marumi, ayon sa kautusan, sapagkat kami nakahawak ng patay. Subalit dapat bang kami pagbawalang mag-alay ng handog kay Yahweh kasama ng mga Israelyeta? Maghintay kayo kung ano ang sasabihin sa akin ni Yahweh tungkol sa inyo." Sagot ni Moises. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-9 na kabanata ng Mga Bilang, versikulo 9 hanggang 13. Ang pagdiriwang sa Paskwa. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ganito ang sabihin mo sa buong Israel. Sino man sa mga kamag-anak ninyo na itinuturing na marumi dahil nakahawak ng bangkay, o kababayan ninyong naglalakbay at nasa ibang bayan, ay maaari pa ring magdiwang sa pista ng Paskwa. Gaganapin nila ito sa kinagabihan ng ika-14 na araw ng ikalawang buwan. Sa gabing iyon, kakain din sila ng korderong pangpaskwa, tinapay na walang pampaalsa, at mapait na gulay. Huwag din silang magtitira kahit kapiraso ng korderong pangpaskwa, at huwag din nilang babaliin kahit isang buto nito. Sa pagdiriwang nila sa Paskwa, susundin nila ang lahat ng tungtunin ukol dito. Ang sino mang malinis at hindi naglalakbay na hindi sumali sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa ay ititiwalag sa sambayanan, sapagkat hindi siya naghandog kay Yahweh sa takdang panahon, siya ay parurusahan." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 9, versikulo 14 hanggang 18. At ang sabi, "Ang dayuhang nakikipamayan sa inyo ay maaaring sumama sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa kung susundin niya ang mga tuntunin tungkol dito. Iisa ang tuntunin ng Paskwa, maging para sa mga Israelita o sa mga dayuhan. Nang maitayo na ang tabernakulo, ito ay natakpan ng ulap. Kung gabi, nagliliwanag itong parang apoy. Ganoon ang palaging nangyayari. Ang toldang tipanan ay natatakpan ng ulap kung araw, at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Kung saan ito tumitigil, doon sila magkakampo. Nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ito ni Yahweh. Hindi sila lumalakad habang nasa ibabaw pa ng tabernakulo ang ulap." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 9, verse 19 to 23. "At pagka ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo na maluwat, ay iningatan ng mga anak ng Israel ang bilin ng Panginoon at hindi naglalakbay. At kung minsan ay nanatiling ilang araw sa ibabaw ng tabernakulo ang ulap, ayon nga sa utos ng Panginoon ay tumitira sila sa mga tolda, at ayon sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. At kung minsan ang ulap ay nanatiling mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan, at ang pagkaulap ay napaitaas sa kinaumagahan,
ay naglakbay sila, maging araw maging gabi na ang ulap ay paitaas ay naglakbay sila. Maging 2 araw, 1 buwan o 1 taon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo na manatili sa ibabaw niyaon ay tumitira ang mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglakbay. Tatapwat pagtaas ay naglakbay sila. Sa utos ng Panginoon ay humantong sila at sa utos ng Panginoon ay naglakbay sila. Kanilang iningatan ang bilin ng Panginoon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. This is the word of God.